Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today ay tayo'y magpapaganda ng bougainvillea varieties na hindi na ganun lumalaki at nagbibigay ng mga bagong sanga at parang nababansot na. Dito sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo yung mga steps na aking gagawin sa prosesong ito. At naway makatulong sa mga kagaya kong may ganitong bougainvillea. Kaya naman tara at samahan nyo akong magpaganda ng bougainvillea varieties and tayo'y matuto. And guys, disclaimer lang ha, what I will be sharing is based on the steps I did sa mga bougainvillea ko. Nalaman ko lang na effective based sa mga experience ko sa mga bougainvillea. Kaya naman, dyan lang kayo at naway patapusin nyo hanggang dulo. Right here with me is my Ramon Star or aka Baby Pedro Bambino na hindi na lumalaki at naging stagnant na yung growth at yung kanyang itsura ng mga ilang buwan na and hindi na din nag-flower o nagbibigay ng bulaklak dahil siguro sa kanyang kaligayan. Unlike sa mga ibang bougainvillea varieties na nandito sa mini bougainvillea garden ko, itong bougainvillea variety na ito ay mabagal ng lumaki and bago man itong current na itsura niya ngayon ay mas malala pa before dahil aside sa mabagal na siyang lumaki ay nagkaroon pa siya ng chlorosis or yung paninilaw ng mga dahon niya. Kaya binigyan ko siya ng iron fertilizer para bumalik yung dating kulay ng kanyang mga dahon and medyo tumalab naman yung iron sa kanya. At medyo bumalik naman yung pagka-green ng dahon niya but hindi pag totally. Pero it doesn't stop here kasi first step pa lang ito kaya ng pagpapaganda sa kanya. Though hindi ko na napakita yung paglalagay ng iron fertilizer but I have a video kung paano ko ito ginawa. Kung paano ko ito gamitin at kung paano ko ito in-apply sa bougainvillea varieties ko. And watch nyo yun guys kasi sobrang effective ng iron fertilizer para sa mga naninilaw na mga dahon. And itong iron fertilizer ay nabili ko lang online and murang-mura lang siya guys. Yan ang backstory nitong si Ramon Star and ang dami ko nang sinabi diba? And now naman ay ito yung continuation ng steps ng gagawin natin sa pagpapaganda sa kanya. And napansin nyo ba? Kanina yung kanyang lupa earlier sa video na ito. Diba hindi na maganda and hindi na healthy and parang hindi na maganda yung drainage. I mean, hindi na mabilis ma-drain yung tubig pag dinidiligan. Kaya naman kahit na hindi diligan sobrang basa pa rin and that is a sign na need ng palitan yung kanyang potting mix. And another thing, pag hindi na maganda ang potting soil ng bougainvillea nyo, mahirap na siyang maka-absorb pa ng mga nutrients gaya ng mga fertilizer o yung mga maintenance fertilizer. And kaya pala kahit anong lagay ko ng fertilizer sa kanya ay hindi na ganon kabilis tumalab ang mga ito and if tumalab man ay hindi ganon kabilis. Kaya this is a sign na palitan na ito and yung ginawa ko ay pinalitan at binawasan ko ng lupa ng mas magandang potting mix. In my previous episodes about potting mix, nabahagi ko dun yung two versions ng potting mix which are potting mix for propagation and potting mix for repotting. And since parang repotting na din yung gagawin natin today, so yung version 2 ang ating gagamitin. And ang component ng version 2 is good garden soil, rice hull, and carbonized rice hull. And itong gamit ko now is ito din yun naman, yun nga lang, konti lang yung rice hull na meron dahil naubusan ako ng stocks ng rice hull at hindi pa ako nakakaangkat sa aking kakilala. And this potting soil naman na ito ay maganda siya dahil mabilis lang siya mag-drain which is good para sa health ng mga ugat and main trunk ng halaman natin. Most especially during rainy days na ang kalaban ng mga bougainvillea ay yung mababad sa tubig ulan
and pangit na soil and pangit na drainage system. And during sa pagpapalit ng potting mix ng bougainvillea ay sasabayan naman natin na lagyan ng Urea 46 na fertilizer. And if you will going to ask me why Urea 46 na fertilizer, and my answer is this: Urea 46 is rich and high in nitrogen content that helps sa pagpapalush ng mga dahon and mabilis na pagpapalabas at pagpaparami ng mga bagong sanga. Sila yung nagbibigay ganda at lusog sa mga halaman dahil sa component na nitrogen. Madami na akong videos on this and it is proven effective, guys. And if you haven't watched that episodes, better watch nyo na guys, and I think it's about time to use fertilizer na mayaman sa nitrogen, and it is also effective sa mga bougainvillea na bagong trim. Mas mabilis silang magkaroon ng mga bagong sanga, and alam naman natin na pag madaming sanga ay mas madaming future flowers na pagsisibulan. And since may konting trimming na din yung gagawin natin today, kaya naman yung Urea 46 ang ginamit ko. Another step na need nating gawin sa pagpapaganda is to trim the bougainvillea. So tatanggalin natin yung mga dead stems, leaves, and even yung mga dating pinagbulaklakan nila para mas malinis and hindi na makakuha ng ano pang mga sakit dahil pwede itong mabulok na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng mga sakit tulad ng fungal infection and even rotting. At bago tayo magpatuloy and habang tayo ay nagbabahagi kung paano natin papagandahin ang bougainvillea, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea o pagpapaganda. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Another bougainvillea variety na gusto ko namang pagandahin ay itong si Golden Giant na hindi na maganda ang kanyang itsura, and kita nyo naman sa kanyang mga dahon. So si Golden Giant ay sobrang ganda nito na kulay purple na malalaki yung dahon, yung malalaki yung flower or bracts niya. And yung kanyang dahon ay golden siya, kaya maganda siya. So maganda siyang gawing collection, kaya gusto ko siyang mapaganda. And ito ay nag-iisa lang sa aking garden. And after ko namang tatanggalin yung kanyang paso, ay sobrang gulat ko na hindi na din pala maganda yung kanyang potting mix. And halata naman yung kanyang itsura. So may mga butas-butas na sa kanyang soil, and hindi ko alam kung ano ba yung nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung insekto ba yan or something, but one thing is for sure, need nang palitan yung kanyang soil. Well, this is timely and given ng palitan dahil I think matagal-tagal na din nung last time na napalitan yung kanyang lupa and naripat ito. Another tip is regular ng pag-change ng soil ng bougainvillea plants natin ay dapat gawin. And usually, every 2 years or even every year para masisiguro natin na healthy pa rin yung mga bougainvillea nating mga alaga. Similar case siya kay Ramona Star na naging stagnant na ang paglaki nila and hindi na sila naging productive kumbaga. Also, may similar case din ako before pero medyo worse yun. Ito naman ay yung dying bougainvillea ko, and I think that was si U. Evans. And paano ko to na-save from the brink of dying? Yung ginawa ko doon ay ganito din ang in-apply ko for Ramona Star and Golden Giant.
And the result was amazing guys kasi bumalik yung ganda niya at talagang nabuhay siya. And sa pagkakaalala ko, I posted this about 2 years ago if I am not mistaken, and talagang nakakagulat na bumalik yung sigla and ganda niya. From no leaves and no roots to being lush, ganun siya. So, ayun na guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!